Yo, what's up mga kabuknoy at welcome back na naman sa ating channel. So mga kabuknoy, meron naman tayo teaser sa inyo na Raider 150 kasi marami nagtatanong sa atin kung nagpupulaw tayo ng mga putol na tornilyo sa kanyang tambutso na hindi na kailangan baklasin. So mga kabuknoy, hindi na tayo magbabaklas ng cylinder head para matanggal lang yung naputol na tornilyo. Katulad dito na Raider 150 na nasa tabi ko. Hindi na kailangan baklasin yung cylinder head para i-pull out lang yung tornilyo na naputol. Okay, maraming nagtatanong sa atin mga kabuknoy. So dito sa mga kabuknoy, pag dinala mo sa akin yung Raider 150 na putol yung tornilyo, hindi na kailangan magbaklas ng cylinder head para iwas gastos na rin, iwas baklas makina. So mas makakatipid kayo mga kabuknoy sa gagawin natin na barina ang gagamitin lang natin na na pag pull out doon sa kanyang cylinder head, na hindi tayo bubaklas sa kanyang cylinder head, gumastos tayo ng malaki para i-pull out lang yung naputol na tornilyo. Yan mga kabuknoy, sa mga nagtatanong, sa page ko pala mga kabuknoy, kasi nakalagay doon sa page ko, marami nag-PPM sa akin yung temporary close. Yun, di ko alam talaga mga kabuknoy yun, pero pag mag-PM lang sa aking YouTube channel, i-replyan ko lang kayo mga kabuknoy, kasi doon yung sa aking Facebook page na temporary close. Di ko alam kung paano ko gawin yun, kung paano ko ibabalik sa ganong nangyari sa kanyang Facebook post. So mga kabuknoy, pakita ko muna yung problema ni sir sa kanyang Raider 150. Mga kabuknoy, yung gagawin natin. So kasi ngayon lang ulit tayo gagawa ng video kasi marami nagtatanong sa atin. Ang nangyari sa kanyang Raider 150, naputol yung isang bolt sa bandang baba. So yung kabilang side hindi pa naman siya putol, pero tatry natin tanggalin na matanggal natin ang buo. So once na maputol, wala tayong magawa kasi talagang sakit talaga ng mga Raider yung nag-i-stack up talaga yung sa kanyang bolt doon sa kanyang cylinder head. So try mo natin tanggalin yung isang bolt na naiwan na kailangan matanggal natin buo. Pero once na maputol nga, talagang wala tayong magagawa. Pupulaw talaga natin ang gamit ang barina. So mga kabuknoy, bali na putol talaga yung isang bolt na naiwan. So kahit anong gawin talaga natin, trinay ko na i-impakin, pinukpok ko muna para magalaw man lang yung tornilyo nya. Pero once talaga mga kabuknoy na mag-stack up talaga, hindi talaga kaya i-pull out ng ng mano-mano talaga itong naiwan na bolt. So naputol na rin natin yung bolt. Ayan, tanggalin ko muna yung tambutso. Ilan taon na? So yan, gagamit lang tayo ng barina mga kabuknoy na 530 to. Unang barina na gagamitin natin. So yan, ito nakasalang na sa ating barina yung 530 to. Ito yung pang-umpisa natin barina na gagamitin din sa kanyang tornilyo na naputol. So barinahan ko muna mga kabuknoy gamit ang ating 532 na barina. So yung paumpisa natin na barina. So mga kabuknoy, bali yung naputol natin tornilyo, yung nakausli, pinantay muna natin sa kanyang cylinder head para masinturoan natin yung tornilyo na naputol. Kaya bali pinantay ko muna, saka natin babarinahan ng 532. So mga kabuknoy, nabarinahan ko na ng 532. Ayan, nabutasan ko na yung dalawang bolt na naputol. Next naman natin ngayon yung 1/4.
Ito yung pangalawang bari na gagamitin natin. A few moments later. Siyempre. So yan guys, nabutasan na natin ng 1/4. Ayan. Ayan, next natin yung 7mm. Ito yung next natin na bari na yung pang last. Gagamitin natin yung 7mm. Saka yung hantap na 8mm. Ito yung gagamitin natin hantap na para doon sa ating stud bolt. So barinahan ko muna mga kabuknoy na 7mm. Ito yung pang last na gagamitin natin. So yung mga kabuknoy, nabutasan ko na ng 7mm. Ayan. So next na naman natin yung 8mm na hantap. Ito yung hantap na gagamitin natin para doon sa kanyang stud bolt. Boss, ano yan? Ano mo? Stud bolt. Yan, ito na yung dala ni sir sa kanyang stud bolt na stainless. Ito yung gagamitin natin. Ito naman yung hantap na kasya doon sa kanyang thread. Yung 8mm. So lagyan ko muna ng thread mga kabuknoy. I-thread tayo. May bilog na to. Yung pagpagawaan, walang mapiyesa ron. Balikan ko na lang. Dito may piyesa. So yan mga kabuknoy, nalagyan ko na ng thread. Hangin na muna natin, saka ikakabit yung ating stud bolt. Ayan. So yan, nahanginan ko na yung pinagtreadan natin. So ikabit na natin mga kabuknoy yung stud bolt. Standard bar niya mga kabuknoy yung kinabit natin. O yung thread natin. Yan. So next naman natin yung kabilang side. Lagyan rin natin ang thread na 8mm. Tapos na? Hindi, ayaw wag na daw eh. Bakit? Balik ko lang yung sabi. Ba't naman yan? Ewan ko to. Tapos dadalhin lang din sa akin. So yung mga kabuknoy, nakabit na natin yung dalawang stud bolt. So kabit na natin yung pipe ni sir. Tapos na rin natin barinahan, saka lagyan ng thread. Saka nakabit na rin natin yung stud bolt. So yung mga kabuknoy, okay na yung ginawa natin na yung pull out stud bolt na dalawa, na hindi na kailangan baklasin yung sa kanyang cylinder head. Give your meat a good old rub. So mga kabuknoy, pag may problema kayo sa ganong problema na naputol yung tambutso nya, visit lang kayo sa aking motor shop, DDG Motor Shop mga kabuknoy. Shoutout kayo sir. Ay, dapat nga pala sa mga followers ni Kuya Buknoy. Saan ka galing sir? Galing ako Quinta. Kainta Rizal mga kabuknoy. San Andres, Quinta Rizal. Dinayo lang tayo rito para ipa-pull out yung naputol na tornilyo sa kanyang tambutso.
Kaya mga kabuknoy, okay na yung ginawa natin na pagpupull out sa Raider 150 na hindi na kailangan baklasin yung kanyang cylinder head. Kaya hanggang dito lang muna. Sana may natutunan kayo mga kabuknoy kung paano mag-pull out ng putol at tornilyo sa kanyang cylinder head.